Napakarami talagang magagandang lugar dito sa Pilipinas. Mula sa mga islang may mga puting buhangin, hanggang sa mga lalawigan na may kakaibang kultura. Ang bansa ay puno ng magagandang lugar na kung saan masisilayan mo ang kaharian ng kalikasan at kasaysayan. Sa videong ito ay samahan nyo kaming i-explore ang kamanghamanghang lalawigan ng Dumaguete, Siquijor, Bohol at Cebu. Ang mga lugar na ito ay sumasalamin sa kaharian ng ganda at pagiging kakaiba ng Pilipinas. Ang una naming destinasyon ay ang Dumaguete, na kung saan matatagpuan sa may Negros Oriental. Ayun, so nandito kami ngayon sa may Rizal Boulevard, dito sa may Dumaguete. Ayan, ang ganda ng view rito. Ayan, kung makikita nyo yung view sa likod, ng dagat. Naghanap kami ng makakainan. Kasi nagutom na kami before kami pumunta sa may Apo Island. So, matagal-tagal na rin kami naglalakad. Wala pa rin kami makakainan. Wala pa rin kami makita. Pero maganda rito is na-enjoy namin yung view. Ayan, tingnan naman yung view. Tingnan naman yung view rito. Mag-enjoy sa view niyan. Ayan, may Starbucks din dito. Ang ganda Starbucks dito. Nandito kami ngayon sa may Gabby's Bed and Breakfast. Actually, naligaw lang kami rito kasi iba yung Gabby's na dapat na pumunta namin kanina. Kaso, yung tricycle driver, dito kami dinala. Kaya pala nagtaka kami sobrang layo. Pero okay lang kasi mukhang masarap yung food nila tsaka mura. Tapos ayun, in-order ko yung combination ng bacon and spam. Tapos scrambled egg. Tapos, ano yung sa'yo, Rufino, tsaka ano, mang-inasal yan eh, no? Mang-inasal o inasal? Inasal. Mang-inasal. Inasal. Tapos scrambled egg din. Kay Tapsilog. Ang paborito. Kahit saan pupunta, Tapsilog. Yan. Tapos kay Jessica naman, ano yan, pasta? Yon, spam pasta. So yun, kahit accident nila yung pagpunta namin, at least ano, okay naman yung food nila. So, lunch mo namin. Dito nga pala kami ngayon sa may Malatapay. At tatawid kami papuntang Apo Island. Medyo malayo-layo palang biyahe ito. Yan yung Pearls. Medyo malayo-layo pala siya simula Dumaguete Terminal. Parang nabot kami ng mga 1 oras. Wala pang traffic yun Ayun. Dito na kami. Ayun. So yun, tanong lang namin kung ano. Magkano po ate pag ano? Ano yung rate? Ito. Ito yung papakita sa amin ni Kuya yung rate. So abang-abang na kami dito. Wala nang bawas yan Kuya? Baka meron pa. No, pamatawad pa. 5 to 6. On trip na. Wala nang bawas yan Kuya? Wala na bawas. Ayun na talaga. Ayun, 4,000 pala, 5 to 6 person. Back and forth na yan, no? Pero hindi pa kasama ko, bossing yung ano, no? Snorkeling, ano, no? Yan sa Apo Island. Yung gear, yung ano, gear. Okay. Sige. Ayun, so 5 kami. Ano sir, mag-registration kayo doon sa tourism. Ayun, so 4,000, 5 to 6 persons, mag-register pa kami rito. Wala pang bangka. Yung environmental natin sir is 100 pesos per person. Sige. Tapos may environmental fee 100 per person. Ayan. Tapos ang snorkeling 300 per person, pero doon na raw yun sa Apo Island.
So ayun, naghihintay muna kami ng bangka. Wala pang bangka, te. Wala cover. Nahanap kami ngayon. Good for 5. For 5. Ah, pero meron naman, te. Meron, pero hindi Nahanap lang. Hinahanap pa nila. Hinahanap lang. Kaya available pa ngayon. Itaw sa inyo yung dagat. Ayan. Kaso wala pa raw bangka. Nag-aabang pa nung hinahanap pa yung bangkang good for 5. Ayun, on the way na kami to Apo Island. Dito nga kami ngayon sa may Apo Island. Grabe, sobrang lakas ng alon, no? Nakikita nyo. So papunta pa lang kami, ang dami na namin na-encounter na sobrang lalakas na alon, talagang tumatama sa amin. Kaya papunta pa lang kami, basa na talaga kami. So ayun, so kung pupunta kayo dito, i-expect nyo na ganyang kalakas yung alon. So expect nyo mababasa kayo. Make sure na magdala kayo ng mga waterproof bag or yung mga hydro bag para safe yung mga gamit nyo. So ngayon papunta kami doon sa kabilang side, mag-snorkeling kami. Wait ako sila kuya. Ito mga snorkeling guide. Pero pakita ko sa inyo ang Apo Island. Ang Apo Island ay kilala sa mga nagagandahan at naglalakihang mga pawikan. Kaya naman hindi namin pinalagpas ang pag-snorkeling dito para naman makita namin ang mga nagagandahang pawikan na ito. Katatapos lang namin mag Apo Island. So nandito na uli kami sa may Dumaguete. Kumain muna kami kanina doon sa may Jollibee kasi gutom na kami. Then now mag-grocery lang kami para bumili ng food for breakfast tomorrow kasi magluluto kami doon sa pinag-i-stayan namin. And bibili lang kami ng konting inumin. Pumunta naman tayo dito sa aming accommodation sa may Dumaguete. Ito nga pala ang tinatawag na Cottage in Plantasia Parks. So ayun, dito muna tayo sa may left part sa baba. Ito yung pinaka-kitchen nila, parang dining area nila. So may table, may chairs. Ayan, tapos merong dito yung part ng sink, tapos may mga plates and yan, spoon and fork. Pwede raw gamitin yan. Tapos, ang maganda rito, may free water sila. Ito. May free, may water dispenser. So, hindi problema yung mainit tsaka yung cold water. Oh, may table rito, may rin doon, no? May dining area rin doon. So, maganda. Actually, kung marami kayo, pwede yung iba doon sa kabilang side. Then, yung iba dito naman. And may extra stand fan sila. So, pag nainitan kayo, although medyo presko rito, kasi nga, mapuno, siguro ang magiging problem lang rito, baka malamok sa gabi. Tapos yan, may mga mugs sila na pwede nyo gamitin. Pag nag-coffee kayo, may electric kettle. Ayun, gusto ko yung meron silang parang mini sofa dito. Punta tayo sa room. Ito. Yan. Ang pinaka gusto ko talagang part dito is ito. Itong balcony na to. Yan, kasi ang ganda niya pag gumising ka sa umaga tapos nagko-coffee ka dito ka lang. Wag lang lasing kasi baka malaglag ka. Pero ang sarap. Tapos may maliit kang chair doon. 'Di ba? Parang feel mo yung nasa probinsya ka or yung nature. So, yun lang. And try natin pakita yung isang room. So,
Yan, kubo style. Pakita mo nga doon para kitang-kita yung kubo, di ba? Oh, maliit lang siya pero maganda pa rin yung dating. Tingnan mo, sa baba may maliit kang narito, pwede kang umupo, pwede kang tumambay, ganyan. Mas ano pa ba? Ano pa ba sabihin ko? Yung pa pala, ang maganda rito is ang lapit niya, oh. Ang lapit niya sa main road, oh. Yung mga ilang steps lang yan, oh. Siguro mga 10 to 15 steps lang yan sa main road ka na. Ayun, 'di ba? Tapos ang laki rin nung space pa rito. Hey guys, last day namin sa Dumaguete. Last day, kala mo tagal no? 2 days lang naman. Pumunta na kami, punta kami sa Gihor on the way to port. Doon na yung bibili ng ticket. Nahabol namin yung 11 a.m. na Ocean Jet. Kasi mabilis yung biyahe doon 1 hour lang. Kasi pagkatapos nun, pag hindi namin nabutan yun, yung Montenegro na masasakyan namin, which is matagal kasi Roro yun, medyo mabagal. So, buti kami ng mga 2 hours doon. So, dapat mahabol namin yung Ocean Jet o basta yun yung fast cut. So, kakabili lang namin ng ticket. Ang sasakyan namin is yung 10 a.m. na trip Montenegro kasi yung fast cut pala is 11 a.m. pa. And ang dating fast cut is mga 11:45. And dito Montenegro, medyo mas mababiyahe pero since maaga alis, maaga makakarating mga 11:30 lang. Medyo pinagmamadali kami kasi 10 a.m. and 9:55 na. Tapos naglalakad pa kami papunta ron sa may barko mismo or sa Roro. So, ayun lang. After 40 minutes ng pagtawid sa dagat sakay ng rorong ito, ay narating namin ang bayan ng Siquijor. Sabi guys, so ito yung port ng Siquijor. Ang linis. Saan ka makakita ng port ng barko na ganito kalinis? Dito lang ako nakakita. Port or terminal ng Roro or barko na ganyang kalinis. Hindi naman blue-green yung kulay niya. Grabe ang linis. Nakakabilib yung linis ng port nila rito. Kasi sa ibang mga port, medyo maitim yung part ng pinagdadaungan ng Roro. Grabe dyan pa lang Ayun pag ano mo pa lang dyan beach na agad kahit sabihin mong may port sa gilid na daungan ng barko. Ayan Wow! Grabe, linis. So, tas kahit nandiyan ka lang sa tabi ng port, beach na agad. Usually kasi pag nandiyan ka, di ba, hindi ka makakaligo. Pagkalabas ng port ay sasalubong ang isa sa mga pinakasikat na simbahan dito sa isla, ang St. Francis of Assisi Church o mas tinatawag na Siquijor Church. Para masulit namin ang paglilibot sa isla ay nagrenta kami ng motorsiklo. Sa halagang 400 pesos ay magagamit mo na ito ng 24 hours. Dito kami sa may Secure Sunset Glamping Village. Sa aming tutuluyan dito sa isla ay napili namin itong Siquijor Sunset Glamping Village. Nagustuhan namin dito dahil ito ay close to nature at feel namin ang island vibe. Bukod sa presko rito dahil maraming mga puno, ay nalalanghap din namin ang simoy ng dagat at naririnig ang tunog ng alon nito. Okay, itour ko muna kayo dito sa may accommodation namin sa may Siquijor Sunset Glamping Village. Ito yung kinuha namin. Pasok tayo. This is good for 5 to 6 persons. Yan, sobrang cozy ng itong glamping village nila or glamping tent. Kasi pagpasok nyo makita nyo, ayan, dalawa yung fan namin. Dalawa sa front pero meron dalawa dun sa may likod. And then pag makita nyo naman, ang laki nito, isang bed na to. King size ata tong bed na to. And ang ganda ng wooden frame nila.
may double bed na dalawa. So, dito 4, 2 dyan, kaya good for 6 siya. Tapos itong space lang, oh, sobrang laki. Oh. Tingnan nyo naman yung taas. Oh. Sobrang taas. Oh. Kahit 2 taong magkapatong eh. Kayang-kaya nakatayo dyan eh. Oh. Tapos gusto ko rin yung design ng free towel sila. Tingnan nyo. May design. Horting flower siya. So, 2 towels na to. 2 rin yung towels na nandyan. And then, same din dito sa my king size bed. 2 towels with extra tissue. May nakita nga pala kami ritong coffee shop dito sa San Juan sa Siquijor. So along the road lang siya. Ang name ng coffee shop ito, Janie's Cafe. So since nagke-crave kami ng coffee, tatry namin yung coffee nila rito. Ito yung front ng ng coffee shop. Itong Janie's Cafe. Ito along the road lang siya. Tapat siya ng JD's Meat Shop and Foodie Station. Tsaka na itong Aguanta Tattoo. Pineapple banana. Oo, okay na. Panchik sila ito rin. Coffee siya, shake eh. Oo eh. Ako to? Ano nga ba order ko? Caramel latte. Oo, caramel latte. May chocolate. First destination namin today itong Cambugahay Falls. And so dun yung parking ng mga motor kabilang side. So kami nag-park. Then yan, meron silang maintenance fee na 20 pesos. Sulat na yung name. Secretary. So, pangalan lang. Yan. So bago pumasok kailangan nyo mag-register. Yan. May taga-sulat kami. Secretary. Ito, kitang-kita mo yung sign. Cambugahay Falls. Ha? Kanina nagtanong ako, pagkakasabi ko dun, Cambugahay, sabi ko sa tinanungan ko, Kagbuhayan. Natawa siya eh. Natawa siya sa akin. Dapat si Tian tinanong mo. Buhayin na. Natawa sa akin eh. Doon po yung bayan. Doon po yung bayan. So, pag gusto mo magdala ng guide, yung guide ko dito is volunteer lang. Tip lang yung sa guide. Okay. Malayo ba? Malayo pa? 135 steps pababa, sir. Tapos, 135. O yan. 135. Pababa. 135 steps. Di, 35 lang. 135. Pwede naman 35, doon ka lang sa gitna. Sir, ako yung kasi, sir. Baba niya. Saan na? Dala kayo ng mainom. Walang nagtinda sa baba. Sige. Tara ko tayo na para mas maganda nga may guide ko. Mukha na kaming guide. Baligya sa ubo. Yung guide dito tip lang. So, make sure na tipan nyo na lang sila kung kuha kayong guide. Kasi ang guide dito is voluntary lang. So guys, nandito na kami ngayon sa may Cambugahay Falls. Kung makikita nyo, napakalinis ng tubig dito. Hindi siya yung parang ordinary falls. Ang tubig dito, kulay blue. Blue, medyo green. So, alam mo, malinis talaga. So, dalawang part pala yung pwede ka tumalon. Pwede itong part na to, pwede dun sa kabila. Magkano? 20. Ayun, so 20 pesos ang bayad, only jump na. So, kung mahilig kayong tumalon, sulit na sulit talaga yung 20 pesos dyan.
Pagkatapos namin sa may Cambugahay Falls, ay sunod naman namin pinuntahan ang isa ring kinikilalang magandang beach dito sa may Siquijor. Ito ang Salagdoong Beach. Ako ay talaga namang napahanga at napabilib sa ganda ng dagat na ito dahil pagpasok mo pa lang dito ay makikita mo na ang kulay asul na ito na ibig sabihin ay talagang napakalinis ng tubig dagat dito. Matapos ang mahabang araw na pag-iikot sa isla ay sinubukan namin dito sa Old Maids Bar. Ito ay matatagpuan lamang sa loob ng Siquijor Sunset Village. Trinay namin ang kanilang frozen margarita. May bandang tumutugtog din dito tuwing gabi kaya't siguradong ma-enjoy nyo rin dito. At kung sawa na kayo sa bar sa loob ng resort, pwede rin kayo mag-try ng mga bar dito na nasa main road lang ng San Juan, Siquijor. Ang isa naming na-try na bar ay itong Tipsy Bar. Maliban sa kanilang mga normal drinks, meron din silang beer pong dito na kung may kasama kayong mga friends ay siguradong ma-enjoy nyo ito. At dahil mahilig kami sa kape ay tinapos namin ang araw dito sa Cafe de Guyod. Masarap ang mga kape nila pati na rin ang mga bread and pastries nila. At sa aming ikatlo at huling araw dito sa may Siquijor ay nag-relax na lang kami bago kami tumungo sa Bohol. So ayun guys, nakababa lang namin dito sa may Port of Bohol. Didiretso kami ng Panglao sa may Alona Beach kasi magbe-breakfast kami. Hindi pa kami kumakain kasi hinabol namin yung 8:20 na biyahe ng Ocean Jet sa may Siquijor. So dito na kami magbe-breakfast sa Bohol. Pero doon na siguro sa may malapit sa may Alona Beach. So hindi pa namin alam paano kami pupunta ron. So paglabas, doon namin check kung ano available na transpo na mura na papuntang Panglao. So yun guys, dito na kami sa may papasok ng Alona Beach. Nagbus lang kami papunta rito. So didiretso kami sa may Isis Bungalows. Yun yung hotel namin dito. Dito kami mag-stay for one night pero titingnan namin kung mag-extend kami or lilipat kami ng hotel kasi 4 days and 3 nights kami dito sa may Bohol sa may Panglao. Yung ika-third day kasi ang hinahabol namin is yung makapag-stay dun sa banda sa may Dumaluan Beach. Pero ayun, titingnan muna namin. So dito kami sa papasok ng Alona. Ito yung bungad yan. Ito yung papasok. Landmark is tumakbo sa may katabing 7-Eleven. Kasi ito may mga resto. Ayun, Thai lang. Thai. Ayun, papasok kami. And sa mga napapanood ko, malapit lang naman to. So hopefully malapit nga lang kasi yung hotel namin as in nandun siya sa tapat ng beach. So beachfront yon. Kaya hindi namin mag-enjoy kami. Okay din magstay dito. Ayan, nandito na kami sa Isis Bungalows. Dito kami mag-stay. So isa dyan yung room natin. Room namin.
Here. Saan po reception? Ah, doon pala. Thank you. And there, tsaka may reception. Kasi 1 PM na. Pero ang usual check-in is 2 PM, so hindi namin alam kung makapag-check-in na kami. Pero okay lang if hindi kasi lapit naman na. Ito yung reception nila. Good afternoon po. May ano po, nakabook po na room. Ayun guys, dito kami ngayon sa may Isis Bungalows. Dito kami mag-i-stay for today. May kita nyo agad dito sa right side is may refrigerator sila. And then, gumagana siya actually. Pag open nyo, yan. So maganda rito, kung may mga food kayo na bibilin, hindi kayo mag-aalala na baka masira kasi may ref sila. And may freezer, so kung gamit ka ng mga ice, pwede rin. Kasi yan, may mga mugs, glasses sila. Pag mag-coffee kayo, pwede yung gamitin yan. Tapos, nag-extra bed kami kasi hindi siya talaga kasama. Good for two na talaga tong room na to. So, may charge yung extra person, tsaka extra bed, which is 350 for extra person and 350 for the bed. So, total of 700 yun. Yung inad namin. Tapos, itong queen size bed nila, ito yung original na kama lang dito. Wala talaga itong extra. Ayan, ito yung good for two. Tapos, maganda rito yan. May free towel sila. And then, yung pillows, ayan, mukha namang okay, yung pamalambot. Yung kama kanya pa inupuan yan. Malambot naman. Medyo manipis lang siya compare sa iba. Pero okay na. Yung CR nila, kung mapapansin nyo, transparent to. Pero, pagpasok nyo naman dito, may another door pa. So yun, ang pinaka-favorite part ko pala is itong balcony nila. Kasi itong balcony nila, pasok tayo. Overlooking siya ng dagat ng Alona Beach. So, diba sobrang relaxing talaga kasi paglabas mo kita na agad yung dagat. Tapos pwede kang mag-coffee lang dito, sightseeing ka lang. Sa unang araw namin dito sa may Panglao, Bohol, ay nag-relax lang kami. Kumain kami sa may tabing dagat at sinubukan na rin namin ang nightlife dito. Sa amin namang ikalawang araw ay trinay namin ang island hopping dito. Ang unang destinasyon naming isla ay ang Virgin Island. Kung kayo ay pupunta rito ay siguraduhin ninyong mag-sunblock kayo dahil wala kayong masisilungan rito at ramdam na ramdam ninyo ang sikat ng araw. Ngunit kahit gaano man kainit rito ay talagang sinulit namin ang ganda ng islang ito. Ang sunod na isla naman namin pinuntahan ay ang Balikasag Island. Kapansin-pansin ang perfect circle shape nito na akala mo yung isang pizza. Mapapansin din ang isang lighthouse sa gitna nito. Guys, kakarating na namin dito sa may Balikasag Island. Maganda rin ang mag-snorkeling dito sa may Balikasag Island dahil isa itong kilalang pinamumugaran ng magagandang sea turtles. Ngunit kami ay hindi na ito sinubukan dahil gusto na lang namin i-enjoy ang magandang islang ito. Sa aming ikatlong araw ay sinubukan naman namin mag-land tour at ang una naming destinasyon ay itong Blood Compact Monument. Ang sumunod naman naming pinuntahan ay isa sa mga pinakamatatandang simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Ito ang Baclayon Church.
Ang ikatlo naming pinuntahan ay ang Lobok Ecotourism Adventure Park na kung saan pwede kang mag-zipline dito. Ang next stop namin ay itong man-made forest dito sa may Pilar, Bohol. At dahil nasa Bohol tayo ay syempre hindi mawawala ang Chocolate Hills. This is the entrance to the viewing deck of Chocolate Hills. The highest viewing deck. Hindi ko inakala na ganito pala kataas ang papunta sa viewing deck nitong Chocolate Hills. Kaya naman talaga todo hingal ako nito. Ngunit habang papalapit ako sa itaas nito ay nakikita ko ang tunay na ganda ng Chocolate Hills. Pagdating sa itaas ay nasabi ko sa aking sarili na sulit ang aking inakyat. Dahil dito sa taas ay talagang kitang-kita ang tunay na ganda ng mga Chocolate Hills dito sa Bohol. Alam mo na yan. Noong hindi pa ako nakakapunta rito, ang akala ko ay kakaunti lamang ito. Ngunit pagdating ko rito ay nagulat ako dahil napakarami pala nitong mga Chocolate Hills na ito. Hindi tayo sa Dumuluan Beach Resort, so take note lang guys na pag pumunta kayo rito merong entrance fee na 100 pesos, so bibigyan nila kayo nito, ilalagay sa sa wrist nyo, ayan, para makapasok kayo. And nagtanong-tanong kami, ito lang daw yung entrance dito sa Dumuluan Beach, so dadaan kayo dito sa Dumuluan Beach Resort. But as you can see, kung nandito kayo, ibang iba to sa Lona Beach. Sa Lona Beach sobrang daming tao, dito sobrang chill, ang konti ng tao. At dahil maagang natapos ang aming land tour ay dumiretso kami rito sa may Dumaluan Beach. Habang naglalakad kami ay napansin ko ang malaking pagkakaiba nito sa Alona Beach. Kasi dito ay tahimik at less crowded ang beach na ito. Kaya naman kung ganitong bakasyon ang gusto ninyo na mas tahimik at mas malayo sa mga lugar na gaya ng mga bars at mga resto, ay dito kayo magstay sa may Dumaluan Beach. Kung gusto ninyo magstay rito ay may mga hotel at resort na rin dito gaya ng Bohol Beach Club at Dumaluan Beach Resort. Ayun guys, tapos kami maligo dito sa may Dumaluan Beach. Super na-enjoy namin kasi konti tao. Tingin mo, parang kala mo kami lang yung tao. Pero may mga tao doon sa likod. Yung mga high-end resort pala rito, may sarili silang entrance. Yung ibang resort lang na maliliit kasi hindi umaabot yung resort nila doon sa part ng main road. Yun yung dito ka rin mag-entrance sa
Dumaluan Beach Resort. Sana pala dito kami nagstay kasi sobrang chill lang dito, less crowd, tahimik. Hindi namin alam di bale next time alam na namin, tanong na lang kailan kami babalik. Ayun guys, nasa Cebu na kami. Hindi ko na na-vlog yung paalis namin ng Bohol papunta rito kasi medyo masama yung pakiramdam ko kanina. So ayun, ang unang stop namin dito sa Cebu is kakain kami ng lechon dito sa may Cebu's Original Lechon Belly. So ito siya. So dito pala kami mag-i-stay for our 24 hours here in Cebu. Ang name pala nito ay Sekyung Condominium dito sa may Lapu-Lapu City sa Mactan Island. So pinili namin ito kasi malapit na sa airport. So tomorrow pag uwi namin, hindi kami mahirapan pumunta sa airport kasi ang niisip namin is yung traffic sa Cebu City. Kami ngayon sa may Mactan Shrine. Yan, ito yung shrine, Mactan Shrine, yung nakalagay. Ayan, Glorias Españolas. Sa kabilang side, Reynando Isabel II. Dito lang to sa may Lapu-Lapu, Mactan Island. Ayun, tapos dun sa may pinakagitna merong maliit na parang may nakasulat ni Rebulto. Ayan, papalapit ako doon. By the way, meron ditong Lapu-Lapu statue ni Lapu-Lapu. Ayan ginagawa or may event siguro. Yan, Mactan. Ang sabi sa nakasulat ay ruta ng Ekspedisyong Magallanes Elcano sa Pilipinas. Ayun, so kung gusto nyo puntahan to para malaman nyo rin yung history dito sa may Mactan. Yan, ang ganda ng so parang ginagawa pa kasi ginagawa event itong statue ni Lapu-Lapu. Pagkatapos sa may Mactan Shrine ay susubukan naman namin kumain at magkape dito sa may Joey's Table. Matatagpuan lang din ito dito sa may Mactan, Lapu-Lapu dito sa Cebu. Hey guys, bago kami punta airport, nag-trip muna kami dito sa may Joey's Table. Food trip muna kasi 8 PM pa yung flight namin. So baka magutom kami pagdating sa airport. So okay mga food nila rito. Nag all day breakfast kami. Yun ang laki. Daing ba to? Chicken. Scarofino, ano yan? Corned beef. Sunny side. With sunny side up. Sa'yo? Corned beef. Corned beef. Pero scramble. Scramble egg. Yan. Kay Keisha hindi ko nilalapit. Daing din naman yan eh. Kay Jessica yan kasi Hungarian. Hungarian. So ayun, so kung malapit lang kayo dito sa
Mactan area, pwede kayong kumain dito. Okay yung serving nila. So, pero waiting pa kami sa pizza. Yan, dito na yung pizza namin. So yun, mukhang masarap yung pizza. Ang size daw niya na ay 16 by 4. So yun, kain na muna kami.